Hello everybody! Magandang araw. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano i-off ang end-to-end encryption sa Messenger. So sa kasalukuyang version ng Messenger, ang end-to-end encryption ay automatic na naka-enable. So para sa lahat ng personal na mensahe at tawag. Ngayon, dahil hindi mo pa pwedeng i-off ang end-to-end encryption sa Messenger, may mga bagay kang dapat gawin para maiwasan ito. Okay? So una ay iwasan ang paggamit ng secret conversation. So ang secret conversation ay isang feature ng Messenger na gumagamit ng end-to-end encryption. So kung hindi mo nais ang ganitong uri ng encryption, huwag gamitin ang feature na ito. Pwede mo rin gamitin ang Messenger sa web. So, ang web version ng Messenger sa pamamagitan ng messenger.com. Sa paggamit nito ay maaring may limitadong suporta para sa end-to-end encryption. Depende sa iyong session. Gayunpaman, hindi ito garantisado at maaring magbago sa hinaharap. Number 3, pwede kang mag-export ng iyong chat history. So kung nais mong magkaroon ng backup na iyong mga mensahe, maaari mo i-export ang iyong data mula sa Facebook. So ito ay makakatulong kung nais mong magtago ng kopya ng iyong mga pag-uusap. Pang-apat, magbigay ng mga feedback sa Meta. So kung may gusto kang alalahanin tungkol sa end-to-end encryption, maaari kang magbigay ng feedback sa Meta sa pamamagitan ng kanilang help center. So, ang paalala lang dito, ang end-to-end encryption ay idinisenyo upang protektahan ang iyong privacy sa pamamagitan ng pagtiyak na ikaw at ang taong kausap mo lamang ang makakabasa ng iyong mga mensahe. So habang maaari itong hindi komportable para sa ilan, ito ay isang mahalagang hakbang sa pagbubuti ng seguridad sa mga komunikasyon online. So itry nating magbukas ng messenger.com. So buksan mo lang ang iyong Google or kahit anong browser. Pagkatapos niyan ay i-type mo lang ang messenger.com. So dito, magla-login ka lang sa iyong Messenger account. Ngayon, bakit nga ba may end-to-end encryption na sa Messenger? So una, mas mataas na privacy at seguridad sa tanging ikaw lang at ang kausap mo again ang makakabasa ng mga mensahe. So ni Facebook, hindi rin ito mababasa. Number 2, protection laban sa mga hackers at third parties, lalo na kung may mga importante kang transaction online or about your business na ginagamit mo ang Messenger. So safe ito. Pangatlo, mas tiwala ang user sa private communication. So, safe pag-usapan ang sensitibong impormasyon tulad ng personal o financial details. Pang-apat naman, standard security features sa modern messaging apps. So, nakakasabay ito sa mga platform tulad ng WhatsApp, Signal, at Telegram. Pero may mga disadvantages din ng end-to-end encryption sa Messenger. Hindi ito pwedeng i-off. So, kung ayaw mo ng encryption, or wala kang option. Okay? Pangalawa, limited features ang ibang tools. So, ang ilang features gaya ng bot, pools, at scheduled messages ay hindi available sa encrypted chats. Mas mahirap i-recover ang messages kapag nawala ang device. So, kung hindi ka naka-enable ang secure storage, hindi na marirecover ang messages sa bagong device mo. Gayunpaman, maaaring magamit ng masasamang loob. So dahil hindi kayang i-monitor ni Meta ang content, may posibilidad itong abusuhin ng mga scammers o cyber criminals. Sa business naman, mas pinoprotektahan ang sensitibong customer information. So kung nakikipag-usap ka sa customers tungkol sa orders, payments, or complaints, makakasiguro kang walang ibang makakalabas or makakabasa ng usapan ninyo ng iyong customer. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!